Bigla namang nanginig ang matandang lalaki nang makita niya ang anak ng kanyang kaibigan. Kaya siya ay nagpasalamat na maayos at ligtas lang ang dalawang magkapatid. Nagulat naman si Yun Chang nang marinig ito kaya sinabi niya na hindi niya kilala kung sino ang matanda na ito. Agad namang sinabi ni Joe Fan sa dalawa na ang matandang lalaki na ito ay ang master ng Black Wind Mountain at ang leader ng bandit na umatake sa kanila. Nainis naman si Yun Chang nang mapagtanto na ito pala ang dahilan kung bakit namatay ang kanilang magulang. Kahit na si Miss Lai naman ay nabahala, ngunit bigla namang lumuhad ang matandang lalaki at ito ay humingi ng paumanhin dahil kasalanan niya ang pagkamatay ng kanilang magulang kaya hinahayaan niya silang patayin siya. Nagulat naman dito ang kanyang anak, ngunit hindi naman dito sumuko ang matanda at kanyang sinabi na bilang kabayaran nila sa Lu family ay hahayaan niya silang umatake at inutusan niya rin ang kanyang tauhan na huwag itong makialam. Nagdalawang isip naman si Yun Chang, kaya nang makita ito ay agad na ipinaliwanag ni Joe Fan sa kanya na ang master ng Black Wind Mountain ay nilason at kinulong sa matagal na panahon kaya ang nangyaring pag-atake nila ay hindi niya kasalanan. Nainis naman si Yun Chang dahil hindi niya ito agad sinabi. Sinabi naman ni Joe Fan na ang may kasalanan ay ang traidor na kinupkup nila dahil ito ang nagplano ng pagpatay sa Lu clan. Ngunit kahit ito ang dahilan ay maaari pa rin niyang patayin ang kanilang young miss kung gugustuhin niya. Ngunit alam naman ni Yun Chang na magiging walang kabuluhan ito para sa kanya. Agad niya rin na tinulungan ang matanda upang mapatayo ito. Sinabi rin niya na huwag dapat gawin ito ng matanda dahil kahit siya ay biktima lang rin. Nagpahayag naman ang matanda na siya at ang kanyang ama ay magkaibigan ngunit namatay lamang ito dahil sa kanya. Nagtaka naman si Yun Chang nang marinig ito dahil hindi nasabi ng kanyang ama ang relasyon niya sa kanila noong ito ay buhay pa. Ipinaliwanag naman ng matanda na sila ay isang bandit at ang kanyang ama ay nagmula sa isang magandang pamilya kaya hindi nila maaaring ipaalam ito. Sinabi rin niya na bata pa lang sila ay magkaibigan na sila ng kanyang ama, ngunit upang hindi madumihan ang pangalan at reputasyon ng kanilang pamilya ay nagdesisyon sila na itago na lang ito dahil sila ay mga bandit. Dagdag pa niya na ayon sa batas ng kanilang mga ninuno ay hindi sila maaaring maging kalaban ng Lu clan at Kai family. Bigla namang naalala ni Yun Chai ang sinabi ng kanyang ama na ang kanilang pamilya ay dapat pagkatiwalaan ng Lei at Kai family noong buhay pa ito. Nagtaka naman si Yun Chang nang marinig ito mula sa kanyang kapatid kaya tinanong niya kung bakit hindi ito sinabi sa kanya ng kanilang ama. Nagyabang naman si Yun Chai na ang usapan na ito ay para lamang sa kanilang mga lalaki. Napatanong naman si Joe Fan kung ang batas na ito ay ipinamana na sa kanilang ilang henerasyon na ang nakalipas. Kinumpirma naman ito ng matanda at kanyang sinabi na ito ang dahilan kung bakit hindi niya magagawang mapatay ang kanyang kaibigan. Dahil na rin sa batas na ito ay sinasabi lamang sa kanilang anak na lalaki ay naging problema ito sa kanya dahil wala siyang anak na lalaki. Nang marinig ito ay agad naman na napatanong si Joe Fan kung may martial arts ba silang pinangangalagaan. Agad namang sinagot ito ng oo ng matanda, ngunit ang martial arts na ito ay isang low-level na martial arts lamang. Ngunit sa kasamaang palad ay ninakaw ito ng traidor na si Yang Ning. Napagtanto naman ni Joe Fan na mukhang ito nga ang habol ng kanilang mga kumag na ito. Kaya agad siyang umalis at kanyang inutusan ang lahat na manatili lamang dito at hintayin ang kanyang pagbabalik. Si Joe Fan ay nagpunta sa Chenlong Pavilion at nakita niya ang dalawang magkapatid sa labas. Agad naman siyang pinaalis ni Long Nui dahil wala roon ang kanilang Uncle Jiu. Sinaway naman ni Joe Fan ang dalaga na hindi siya naparito bilang bisita kaya kailangan niyang makausap ang kanilang Uncle Gio dahil may importanteng bagay siyang nais sabihin dito. Mas lalong nagalit naman si Long Nui nang marinig ang sinabi ni Joe Fan at dahil sa kayabangan nito. Kahit na ang kapatid ni Long Nui ay nagalit na rin at kanyang sinabihan si Joe Fan na bumalik na lang siya dahil hindi siya maaaring kausapin ng kanilang Uncle Gio. Sinabi naman ni Joe Fan na sa nakalipas na araw ay sinubaybayan niya ang galaw ng Yuming Valley at ayon sa nalaman niya ay aatake na ang mga ito sa madaling panahon kaya huwag nilang siyang sisihin na hindi niya binalaan ang mga ito. Naiinis na sinabi naman ng dalaga na mukhang imbento na naman ang sinabi sa kanila ni Joe Fan dahil alam niyang hindi siya malakas upang malaman ang plano ng Yuming Valley. Nagsimula namang umalis si Joe Fan dahil mukhang hindi nakikinig ang mga batang ito. Nagsaad din siya na magtatago sila ng Lu family kaya huwag nilang silang idadamay kung umatake man ang Yuming Valley sa kanila. Bigla namang napasigaw sa inis si Long Nui nang marinig ito. Ngunit sila ay natigil nang magbukas ang pinto sa likuran nila at ito ay nagutos na papasukin nila si Joe Fan. Agad naman na pumasok si Joe Fan nang marinig ito nang walang ang tulong dalawa. Dahil dito ay mas lalong nainis si Long Nui sa pagiging mayabang ni Joe Fan. Nang makapasok sa loob,
Agad naman na nagtanong si Brother Gio kung ano ang impormasyon na dala ni Joe Fan. Ngunit binalaan niya ito na kung walang kwenta ang impormasyon na ito ay paparusahan niya ito. Agad naman na ipinaalam ni Joe Fan na aatake na ang Yuming Valley kaya sa tingin niya ay hindi ito walang kwentang impormasyon. Tumawa naman ang isang lalaki sa likuran ni Uncle Gio at kanyang sinabi na isang magandang balita nga ito. Isang malakas na enerhiya naman ng dragon ang biglang lumabas at ito ay nanggaling sa dalawang tao na ito. Napatanong naman si Joe Fan kung sino kaya ang mga ito, dahil ang lakas na kanilang nilalabas ay kakaiba. Tiningnan ni Joe Fan ang mukha ng dalawa at kanyang nasabi na ang may pulang buhok ay ang master ng fire magic at ang kasama naman nitong lalaki ay ang nagtataglay ng golden dragon body. Napaisip na lang si Joe Fan na hindi niya inakala na may ganitong kalakas na elder ang Chenlong Pavilion sa Feng City. Nagpahayag naman ang isang matandang lalaki na sa tingin niya si Joe Fan ang batang pinupuri ni Lao Jiu. Agad naman na nagpakita ng paggalang si Joe Fan nang marinig niya ito. Sinabi rin niya na siya ang level 5 array master na tinutukoy ng kanyang brother Jiu. Nang mapansin ng matanda na mukhang nababahala ang ating bida, agad naman niyang sinabihan ito na hanggat isa siyang level 5 master array ay gagalangin siya ng mga ito. Ngunit kung sumali man siya sa kanilang sect ay mas makakakuha siya ng mas mataas na posisyon. Bigla namang nagtanong ang isang matandang lalaki kung tama ba na gusto niyang gawin ng isang maliit na pamilya na maging pinakamalakas sa buong 7 families sa loob ng 10 taon. Sinabi rin sa kanya ni Lao Jiu na si Joe Fan ay parang baliw na tao at wala itong takot kaya siya ay nagtataka kung bakit ito magalang sa kanila. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na matagal na niyang nakilala ang kanyang brother Gio kaya sanay na siya dito. Ngunit ngayon ito ang unang pagkikita nilang tatlo kaya dapat na magbigay galang siya sa mga ito. Napasigaw naman sa inis si Uncle Gio nang marinig ito dahil talagang inuuto siya ng batang ito. Natawa na lang si Joe Fan nang marinig ang sinabi ng kanyang brother Gio. Sinabi rin niya na hindi niya maaaring umarte na parang baliw na lang palagi kung malalakas ang kanyang mga kausap dahil ibig sabihin lamang nito ay kamatayan ang naghihintay sa kanya. Kaya masasabi niyang pagyayabang lamang ito at katangahan kung gagawin niya ito. Napangiti naman ang dalawang elder nang marinig ito dahil alam nilang tama nga ang sinabi ng kanilang kapwa elder. Ang batang ito ay hindi lang baliw, ito rin ay isang matalinong bata. Kaya nasabi na lang nila na gusto nila ang kakayahan ni Joe Fan. Sinabi rin ng isang matanda na kung alam niya lang na ganito katalino si Joe Fan sana ay binigyan niya ito ng tamang pagsalubong kanina. Ngunit sa kabilang banda naman ay napaisip naman si Joe Fan na ito ang tamang gawin niya ngayon, ang purihin ng mga kumag na ito habang mahina pa ang kanyang cultivation. Ngunit sa hinaharap ay bibigyan niya ng leksyon ang mga ito. Tinanong naman ng isang elder kung paano nalaman ni Joe Fan ang planong pag-atake ng Yuming Valley. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na kalahating buwan na ang nakalipas, nakita niya ang dalawang malakas na elder na maaaring nagmula sa Yuming Valley. Ngunit dahil marami siyang dapat gawin ay hindi niya ito nasubaybayan ng mabuti. Bigla namang napasigaw si Uncle Gio na kahit sino pa ang dumating ay hindi na nila ito palabasan pa ng buhay sa Feng City. Agad naman na pinatahimik ng elder si Lao Gio sa kanyang pag-iisigaw at muli niyang tinanong kung paano niya nalaman ang impormasyon na ito ngunit hindi naman sinagot ito ni Joe Fan at kanyang sinabi na may paraan siya ngunit hindi niya pwedeng sabihin ito. Agad naman na nagpahayag si Uncle Gio sa kanyang brother na maaari nilang pagkatiwalaan ang impormasyon ng batang ito. Dahil siya rin ang nagsabi sa kanila na narito si Elder Jane sa Feng City, kaya nung nag-imbestiga sila ay nalaman nilang totoo nga ito. Pinuri naman ni Elder San ang kakayahan ni Joe Fan at tinanong niya rin kung sino ang master nito. Seryosong sinabi naman ni Joe Fan na ang kanyang master ay ang ruler ng 9 underworlds. Nagulat naman ang tatlo nang marinig ito dahil ngayon lamang nila narinig ang titulo na ito. Naisip naman ni Joe Fan na okay lang na sabihin niya ang pangalan na ito dahil alam niyang hindi ito kilala ng mga ito. Dahil ang ruler ng 9 underworld ay makikita lamang sa kanilang Holy Land. Ito rin ang may-ari ng aklat na nakuha niya na siyang nagdulot ng kanyang kamatayan. Naniwala naman si Elder San sa sinabi ni Joe Fan dahil ang patunay nito ang pagiging isang level 5 array master niya sa batang edad. Nang hingi naman si Joe Fan sa kanyang brother ng recovery pills, hindi nagdalawang isip ang kanyang brother Gio nang marinig ito at agad niyang ibinigay ang mga pills na ito sa kanya. Agad naman na nagpasalamat si Joe Fan at siya ay nagpaalam na. Bigla namang napagtanto ni Elder Gio na sa simula pa lang ay ito na ang pakay ng batang ito kaya siya ay napasigaw. Bago umalis, sinabi ni Joe Fan na bilang bayad sa kabaitan nila, maaaring umatake ang Yuming Valley sa loob ng 2 araw.
Kaya sinabihan niya ang mga ito na maghanda sa isang laban. Napahawak naman si Elder Sun sa kanyang mukha at pinuri ang kakayahan ni Joe Fan na makipag-usap sa kanila. Kaya sa tingin niya, totoo ang sinabi nito kanina tungkol sa kanyang master. Kaya nagdesisyon sila na dapat nilang gumawa ng isang magandang koneksyon sa batang ito para sa kanilang Qianlong Pavilion. Nang makabalik na si Joe Fan, agad niyang ibinigay ang recovery pills sa matanda. Sinabi rin niya na ang bagay na ito ay isang third level na recovery pill. Nagulat naman si Miss Lai nang marinig ito dahil ang halaga ng gamot na ito ay nasa 100,000. Kahit na ang kanilang income sa isang taon ay hindi sapat upang makabili ng gamot na ito. Agad naman na sinabi ni Yun Chang sa kanya na huwag isipin ang halaga ng gamot dahil ang Qianlong Pavilion ay may utang sa kanila ng 10 milyon. Mas lalo namang nagulat si Miss Lai. Naisip rin niya na maaaring ito ang dahilan kung bakit nasa ilalim sila ng proteksyon ng Qianlong Pavilion. Naisip rin niya na mayaman nga ang pamilyang ito kahit na ninakaw na nila ang lahat ng kanilang kayamanan. Samantala, sa loob ng silid na pagmamayari ng Son family, makikita nating galit na galit si Elder Jane. Binati naman siya ni Yang Ming dahil nagkita sila muli ng ika-9 na elder. Pinuri siya nito dahil sa matagumpay niyang misyon na pagpatay sa Lu Clan. Sinabi rin ni Elder Jane na ang susunod na gagawin nila ay isang maliit na misyon lamang kaya maaari niyang iutos ito sa kanyang fiancé. Sinabi naman ni Yang Ming na may kaunting problema lamang siya dito. Bigla namang inatake ni Elder Jane ang kanyang mukha at sinabihan siya nito na ang kanilang plano ay 10 taon nilang ginawa, kaya hindi maaaring magkaroon ng kahit maliit na problema dito. Kaya kung masira man ang kanilang balak dahil dito ay siya mismo ang papatay sa kanya. Inutusan rin niya ito na ituloy ang kanyang trabaho dahil sa loob ng 3 araw ay aatake na sila. Agad naman na sinunod ito ni Yang Ming. Ngunit bago pa man siya makaalis ay pinaalala siya ulit ng elder na dapat walang makaligtas sa pamilya ng Lu Clan lalo na ang butler nitong si Joe Fan. Sinabi rin niya na ito ang dahilan kung bakit namatay ang kanilang disciple kaya kailangan niyang mapatay ito. Tumawa naman si Yang Ming nang marinig ito at sinabi niya na gagawin niya ito. Samantala, habang nagpapalakas si Joe Fan ng kanyang cultivation, naramdaman niya ang isang malakas na aura sa paligid ng kanilang lugar. Kaya agad siyang lumabas upang tingnan ito ngunit nagulat siya nang makita niya si Elder Jiu sa itaas. Naisip rin ni Joe Fan na mukhang ang kalaban niya ay ang Elder ng Yuming Valley kaya mukhang magiging magandang laban ito. Naisip rin niya na mukhang nais mang-ambush ng 3 Elder dahil wala ang 2 Elder na nakausap niya dito noong nakaraang araw. Kaya napangiti na lang siya dahil naaayon ito sa plano niya. Bigla namang lumabas si Yun Chang at ito ay napatanong kung ano ang nangyayari. Ngunit agad naman silang inutusan ni Joe Fan na bumalik sa loob dahil mapanganib sa labas. Isang malaking enerhiya ng dugo naman ang biglang nagpakita sa ere at mula dito ay lumabas si Elder Jane. Nagagalit na tinanong naman ni Elder Jiu na talagang may lakas ng loob pa ang kalbo na umatake sa kanila. Nagdahilan naman si Elder Jane na isa sa mga tauhan ng Qianlong Pavilion ang pumatay sa kanilang disciple kaya bilang Elder ng Yuming Valley ay nandito siya upang maghiganti. Nagalit naman si Elder Jiu nang marinig ito dahil alam niyang dahilan lang ito upang magkaroon sila ng rason para makipagdigma sa kanila. Sinabi rin niya na hindi pa niya nakakalimutan na siya ang Samira ng kanyang golden purple eyes noon.